Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. Syempre, another day, another update, masasayang update and good vibes na naman ang atin pong pag-uusapan about Kim Pao. Basta mga balita po na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot natin yan. Kaya kung hindi ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na agad-agad yung subscribe button at notification bell para magi updated ka at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta, mag-stay ka lang at laging sumubaybay sa ating channel araw-araw dahil Kim Post Update ang atin pong binabalita. So, eto na nga guys. Ang ating mainit at chika ngayon ay pumapatungkol dito po sa pagkumpirma ni Kim Chiu about Paolo Avellino. Hoy, grabehan nga yun. Abawat may pagkumpirma na nga si Kimi, napakatapang na nga. So, niyanig na naman po ang lahat. Lalo na mga bashers, yanig na naman. Kasi tumatapang na yung Kim Pao. Hindi because may movie, kundi dahil ramdam na siguro nila yung right time. Sinabi naman na po ni Kim Chiu noon pa man, installment lang. So, eto na yun guys. But before that, dito po muna tayo sa reaction natin mga kakimpawa about sa blind item. Blind item na kung saan sinasabing isang love team daw ang peke plastic sa mga fans dahil lang sila hanggang love team lang talaga pagdating sa off-cam kanya-kanya walang pakialamanan, hindi naman sa walang pakialamanan, I mean ano ba nakalagay doon, hanggang lang sila on-cam, sweet lang on-cam pero off-cam ay hindi magkasundo. Hindi talaga magkasundo daw off-cam. Tapos parang pinapalabas pa nga na si Paolo na isang actor daw po ay yung plastic sa mga fans. Hindi naman yun si Paolo Avellino. Pero bakit ganun? Ang mga comments, Paolo Avellino raw and Kim Pao. Ang layo. Ang layo. And may nabasa naman tayo dito comment. Comment po ito mula dito sa ating channel from Nanay Lydia Esteban. Sabi niya rito, magandang gabi po. Hoping hindi naman si Paolo. Kawawa naman si Kim. Nanay Lydia, huwag kayong mag-alala. Alam ko concern, hindi ko lalagyan ng bahid na negativity yung comment niya, no? Kasi stop na tayo dyan, nagbabagong buhay na ako. Charot. Kala mo naman talaga totoo. So, ayun na nga. So, isipin ko na lang na concern kayo kay Kim, kaya ganyan. Baka kasi mas Kim side kayo kaysa, nahahati yung fandom kasi guys sa tatlo. Kim Pao, Kim fans, and Paolo Avellino fandom. So, individual fan of Kim and Paolo, then Kim Pao. So, nahahati tayo sa tatlo. Baka ito si Madam Lydia ay maka-Kim lang talaga. Then, sinusuportahan lang yung Kim Pao because dito masaya si Kim Chiu dahil ito yung current love team ni Kimi. Parang Kim Chiu Global, parang gano'n. So, I think, lang siya, concerned to Kim. And, sasabihin ko sa inyo po, wag po kayong mag-alala, Nanay Lydia. Hindi ganyan si Paolo Avellino. Nako po, balikan niyo yung mga post ni Kim Chiu. Balikan niyo yung mga post ni Pao sa kanyang social media. Madalang naman yan mag-post. So, mabilis niyo yung mababalikan, lalo na sa Facebook. Makikita niyo doon. Pero na lang kung may day. Kung may day niya pinost. Pero malay niyo meron din sa kanyang account. Hanapin ko rin dito guys kung meron akong nasubi na si Paolo Avellino, yung mga gifts sa kanya ng mga fans, mga letters ng fans, inuuwi niya talaga, ina-appreciate, pinopost pa niya para malaman ng mga fans na inuwi niya, tinatago niya, and sobra niyang na-appreciate. Nalala ko, may picture pa silang dalawa ni Kimi nung bata pa sila. Mga bata pa sila. Bigay yun nung during the Hyundai event.
Natandaan niyo po ba yon? Yung sa Hyundai event. So, yun, sobrang ko ngang na-appreciate lalo si Paolo Avellino kasi yung mga fans, hindi niya tinuturing na ano lang, yung iba kasi na ano lang yung mga fans, feeling sikat kapag feeling on the highest level yung pagiging artista kapag may fans tapos baliwala lang. Pagkaway okay yun na yun, mag-alcohol na pagkatapos. Then deadma, ganun lang. Pero ang Kim Pao hindi. Tinuturing nilang family, mahal talaga nila at hindi nila iniit sa pwera. Dahil alam nila na ito yung bumubuhay sa fandom. Bumubuhay sa ano, sa pagiging artista nila. Kaya nga mas hinuhusayan pa nilang dalawa ni Kimi para sa mga fans sukli sa pagmamahal na binibigay po ng mga fans sa kanila. So, Nanay Lydia, wag kang mag-alala about Paolo Avellino dahil about Kimi pala. Huwag kang mag-alala about Kimi dahil nasa tamang tao si Kim. Tamang tao. Samantala, sabi naman dito ni Madam Rosemary Diano, magandang gabi. Uy, parang napaka-active dito si Madam Rosemary. No, lagi ko napabasa yung comment po niya dito sa atin. Basta pagdating sa Kim Pao, always present. Sino dito? Basta pagdating sa Kim Pao, always present. Walang pinapalagpas. Anyway, shoutout po, Madam Rosemary. Thank you so much sa pagsuporta. And of course, sa pagsubaybay na rin sa atin pong update. Dami pong vlogger ng Kim Pao. Pero andito po kayo at nakikinig sa atin. Sabi niya dito, never magiging Kim Pao yan kasi napaka-sweet nila sa off-cam at magkasundo sila together. Script reading pa nga. Yes po. Ayan, again ulit pala, Nanay Lydia. Ito sasabihin ko sa iyo. Huwag po kayong mag-alala dahil exact opposite po ang Kim Pao na nasa blind item. Ang nasa blind item kasi pagdating sa off-cam, walang kamor-amor sa isa't isa. Pero ang Kim Pao kasi, off-cam, mas sweet sila. 'Di ba, baliktad. On cam masasabi, kaya meron sigurong comment doon na even daw on cam ay makikita daw na si Paolo Avellino nag-a-attitude. Kasi ganun si Paolo kapag may camera, kapag may mga tao sa paligid. Siya, kasi siya, introvert. Hindi na naman natin siguro kailangan ispilingin at ipaliwanag pa iyon na introvert, tapos na ang explanation. Introvert siya. Kung alam niyo yung meaning, maiintindihan niyo bakit ganun on-cam si Paolo Avellino. Pero pagdating sa off-cam, doon sila mas sweet. So, ang pinakapunto ko po dito is kabaliktaran talaga. Exact opposite po ang Kim Pao sa nakasulat sa blind item. So, don't you worry, guys. Kung meron mang nagko-comment na Kim Pao, pagpipilitan ng Kim Pao yun, paniguradong ano lang yun. Padala talaga para sirain ang Kim Pao kasi may paparating na movie. Samantala, sabi naman dito ni Miss Josephine Borondia, magandang gabi. Shoutout po sa inyo, Madam Josephine. Malayong Kim Pao yan kasi hindi naman plastic ang ugali ni Paolo. Okay? Yes, true. So, sobrang hindi nga po plastic ni Paolo Avellino. Ayun, at may mga nagtampot hanggang ngayon hindi pa rin makamove on. Ayaw kasi umami ni Paolo kasi wala naman siya nga aminin. Kung plastic si Paolo, nakikirind on lang, kinagamit ang mga fines. Ano po yan? Sinakyan na yung love team nila nung isa. Pero hindi kasi ganoon si Paolo Avellino, totoo siya. Sa wala siyang feelings, anong gagawin? Sa wala nga, anong gagawin? So yun. Sorry na lang. Pero pagdating kay Kim Chu, si Pao paka-consistent. Talagang napaka-vocal. Anyway, sabi naman dito ni Madam Nenita Panoncilio, magandang gabi, shoutout. At eto pa, Gandara, after sa Linlang at Secretary Kim, bakit palagi sila magkasama? Early in the morning sila magkasama dahil involved
ay involved. Maliit kasi yung ilo sa unahan, nalito tuloy ako. In love din, 'di ba? Totoo 'yan. Ang Kim Pao guys, kung sila 'yon, hindi sana sila nagwo-workout magkasama off cam, hindi sana sila nagbabike together, hindi sana sila namamataan na magkasama bumibili ng bike, etc. etc. pa. Yun ba yung hindi close pagdating sa off cam? Kulang na lang ano po may hatiran pa nga nagaganap, 'di ba? So ano 'yun? Mga hindi kasi sila fine and sigurado mga basher lang talaga kaya ganoon. So andito tayo para i-correct 'yan para hindi na kumalat pa ang fake news. Samantala, dumako naman po tayo dito. So, ito yung plinay nating video kanina, yung nasa taas. Nakalagay nga dito, from this to this. Yung una, nagpa-feng shui daw si Kimi. Then, sa sunod, ay kinumpirma na si Paolo Avellino. Kasi dun sa una, guys, noong 2024 pa po ito, sabi doon, ang compatible sa kanya ay Year of the Dragon. Si Kimi naman, pangiti-ngiti lang, sinasabing, so compatible naman ang dragon at ang horse. So, yun, Year of the Horse. Kasi si Kimi, Year of the Horse. And, pangiti-ngiti lang siya. Pero dito sa second video, at meron na meron na pong pagkumpirma si Kimi ng Year of the Dragon, eksaktong-eksakto, si Paolo Avellino, May 13, 1988. Ayan guys, talaga sinabi niya na Year of the Dragon din siya So ayun, sa pagkumpirma nito ni Kim Chiu, sa pagsabi nito at paglabas po ng video, isa lang ibig sabihin, hindi po ni Kimi tinatago na ang relasyon nilang dalawa. Kinukumpirma na nga. Nasa sa atin na yan kung paano natin yan iintindihin. Basta si Kimi tapos na sa part niya, ganon. And ayun nga, para ipakita to sa publiko. So, kaya nga yung mga bashers umuusok na naman po at umiinit na naman yung mga lumbong nila dahil nga si Kimi, ang Kim Pao, ay niyayanig po talaga ang lahat sa mga revelations na ito. Kaya sa mga bashers dyan, humanda-handa na kayo ng sandamakmak na tissue kasi panigurado, iiyak kayo habang patagal ng patagal. May direct ng pag-amin yan. So, ito na nga. Ito pala yung sinasabi ni Mimi Vice na pusoy ni Kim Chiu. So, ayan, from this to this then, may alam talaga ang mga co-host, guys. Kaya dinadaan po sa biro-biro, lahat ng biro nila kasi, totoo. Tandaan, guys, may bago na ngayong kasabihan, sa panahon ngayon, ang biro na lang ang totoo at ang pangako naman ang hindi totoo. Naks, lakas ng hugot, One good thing with the horse this year, still, network connection, tuloy yan. Kaya projects, no need to worry, tuloy pa rin. And one good thing naman, the horse kasi they're very well known for, like, alam mo yung parang passionate person. Yes, Pag gusto, we go. Laging ganun yan. Sige lang, go tayo, di ba? Ganun siya. Kaya, yun yung one good thing about the horse. And kung titignan natin, meron tayong kasabihan sa Chinese na long matching siya, dragon horse activeness. So, the combination of the horse and the dragon, di ba? Lalong mamamayagpag din yung projects natin. compatible din naman ang horse and the dragon. Yeah. Money, projects, and other things, okay pa rin ang horse. Ay, Yan. Ano? Alam, hindi ko alam yung birthday niya. Year of the Dragon po siya. Year of the Dragon. Yes. Alam, may kinilig! Year of the Dragon. Year of the Dragon. Yes. Complete birthday. Your family. Kailan ba ako? Uy, hindi alam. May 13. Okay. Anyway, hanggang dito lang muna ang ating update. Maraming salamat sa inyong pakikinig and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.